na palagi kayong tinuturuan, palagi tayong tinuturuan na talagang magti-take a leap na, mag-next level na, magiging matapang na. Diba? Tatalon na, tatawid na to the next level. Tapos na yun, march yun, mamarcha ka. Sana naman talaga may minarchahan ka. Diba? Baka nakaupo ka lang hanggang ngayon sa buhay mo. Eh ngayong April po, may bago tayong series. At ang series po natin ay tatawagin natin, Not Without Result. Everybody basa! Not without result. Oh, yun. Sa Tagalog po, hindi ka papayag na walang resulta. Not without result. Kailangan may resulta. Loto nga, may resulta. Diba? Umaga-umaga, tinatanong, ano ang resulta? May resulta. Buhay mo ba? Kailangan may resulta. Ito po yung declaration natin ngayong April na hindi matatapos ng April na walang mangyayari sa buhay mo. Dapat meron. Sabihan mo sa sarili mo, dapat meron. Dapat merong mangyari. Not without result. Hindi ka papayag na walang resulta. Hindi papayag na walang resulta sa mga sakripisyo mo, sa mga pagpapagal mo, sa lahat ng mga ginagawa mo. Kailangan merong resulta. Not without result. Let me share to you this verse na tinatawag natin key verse. At alam niyo ba, ako ay nag-adjust. Tinagalog ko na. Sa unang Korinto. Ay, grabe. Siyempre, mahal ko kayo, kaya tinagalog ko na. Kahit mahirap basahin. Unang Korinto. Ano ba ang 15 sa inyo? 15. Versikulo. Siyam. Aba. Napahirapan mo ako. Ako ang pinakahamak. Aba naman. Ito po ang panahon na si Paul. No? Si Paul na disipulo ng Diyos. Si Paul na disipulo ni Jesus. Nagsulat sa mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto po ay nagtayo na ng simbahan sa panahon na ito. At ito ang mensahe niya, sabi ni Paul. Ako ang pinakahamak. Hamak. Sinasabi ko na nga ba? I-English na lang natin. Palindigan na natin. Ako ang pinakahamak sa mga apostol. At hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Si Paul po o si Pablo ay bago naging apostol, bago po dumating sa punto ng kanyang buhay na nagsiserve siya kay Lord, nagsimula ho siya na nangaaway sa mga servant ng Lord. Inaaway niya po. Every time na may nagpe-preach, sinasabihan niya na, oy, huwag kayong mag-preach dyan, huwag kayong mag-cell group dyan, huwag kayong mag-Bible study dyan, tigilan nyo na yan, papatayin ko kayo. Persecutor po siya. Palaaway. Ayaw niya na pinag-uusapan ang kabutihan at ang power at ang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi niya dito, siya yung pinaka-hindi karapat-dapat na tawaging apostol. Minsan din, hindi lang apostol, anak ng Lord, sasabihin mo, Pastora, ako yung parang hindi karapat-dapat na tawagin na anak ng Diyos. Bakit sa lahat ng ginawa mo? Sabi nga niya dito, tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Alam niyo ba ano ang inusig sa Bisaya? Sa Iro, yan, sa aso. Inusig, ibig sabihin, oo, tinatahulan. Ayaw niya sa iglesia ng Diyos. Kaya sabi niya, aba, hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Alam niyo ba, versikulo ko rin ito? Hindi, kung ako lang din, ako, grabe yung usig ko. Sabi nga umuusig ngayon dito, kasi ang daming ubo. Diba? Naku, hindi ko talaga karapat-dapat. Kasi isa din mo ako, ayaw kong makinig sa word ng Lord. O baka naman may na-invite dito, nasasabi, aba, simba pa, huwag na lang. Diba? Inuusig natin ng iglesia, hindi karapat-dapat. Pero alam niyo anong nangyari? Sa susunod na versikulo sabi dito, ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, pakisabi sa katabi, awa, naging apostol ako. Ang sabi ng Pablo, aba, hindi ako karapat-dapat maging apostol, pero dahil kinaawaan ako ng Diyos, naging apostol ako. Kaya buhay ka pa ngayon kasi inaawaan ka ng Lord. Amen. Di ba?
natin, yung hilig natin hanggang doon na lang. The end! Pwede! Kaya kong gawin ng Lord, pero hindi ginagawa ng Lord. Bakit? May awa ang Diyos. Amen. Diba? May awa ang Diyos. At ang sabi dito, at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Aba, biniyayaan. Dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol. Sabi ni Pablo, hindi ako karapat-dapat pero kinaawaan ako ng Diyos. Biniyayaan ako ng Diyos at hindi yun nasayang dahil nagpagal ako ng nagpagal. Ano ba yung nagpagal? Nagpagod. Ano ba? Nagsakripisyo ng todo. Tinodo ng todo. At ang sabi niya dito, kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan. Sabi ko sa inyo, ang usig kanina sa ero yun. Ngayon may ito'y. Alam niyo ba yung ito'y? Anak mo yun ng aso, tuta. May ito'y. Bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Alam niyo po ano ang puso ng Pablo dito? Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na gamitin ng Lord. Hindi ako karapat-dapat na i-bless ng Lord, na buhayin pa ng Lord, ng kaawaan pa ng Lord. Pero ginagawa niya, binibless niya ako, ginagamit niya ako para sa kaharian niya. Pero hindi yun sa pamamagitan ng galing niya, kundi sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Alam ni Paul na walang kanya. Alam ni Paul na ang buhay niya, ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa kanya ay hindi lang sa kanya kundi dahil sa Diyos. Tayo ho ba sa lahat ng mga bagay na nai-experience natin, ina-acknowledge po ba natin ang Panginoon? O baka naman sinasabi natin, marami ho kaming pera, pastora, kasi kami po'y nagpapagal ng sobra. Hindi ho ito sa Diyos. Bakit ho ba? Ang Diyos ho ba ang nagta-timing ng before 8 a.m.? Hindi naman ho. Diba? Minsan sa sobrang galing natin. Aba, pastora, ang Diyos ho ba ang gumigising ng alas 5 para makapagbenta ko sa bangketa? Hindi po. Siya ho ba yung nagbabayad sa 5-6? Hindi. Ako po. Diba? Minsan sinasabi natin yan, pero dapat ganito ang puso natin kagaya kay Paul. Na hindi ang lakas, ang opportunity, ang mga pagkakataon na binibigay. Hindi ho yan dahil magaling ka, maganda ka, o umabango ka, o ano ka. Dahil ho yan sa awa at sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Sa susunod na versikulo lang sabi, kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ang mahalaga ay iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinananaligan. Ang hirap naman. Dami na. No? Ito yung pinaniniwalaan natin, ang sabi ni Paul dito. Kaya makinig kayo sa mga nagpipreach sa inyo. Kahit sino ba yan, kahit ako yan o kahit iba pa yan. Kasi bakit? Grace ng Lord to. Hindi mo deserve. Alam niyo ba ano yung grasya? Yung grace? Sa aming grasya yan sa Bisaya. Yung grace po, yun yung hindi natin deserve. Yung maraming utang nito, di ba may tinatawag na grace period? Yung dapat due date na, pero may grace period pa. Hindi mo na yung deserve. Bakit kailangan pinayaran mo na yun yung date na yun, pero may grace period pa. Diba? Binibigyan ka pa ng grasya, ng grace. Yun din mo yung grace pagdating sa pananampalataya. Yung mga bagay na hindi natin deserve. Deserve na natin na matapos na. Deserve na natin na mawala na. Deserve na natin na hindi na gumising. Deserve na natin na wala na. Ubus na lahat, wala na, tapusin na lahat. Pero binibigay pa ng Lord, bakit? Grace na. Pakisabi sa katabi, grace na. Grace na. And you know what, Paul here, si Pablo po dito, alam niya na grace ng Lord lang lahat, awa ng Lord, love ng Lord lang lahat, nagpapasurvive sa kanya. Kaya hindi siya nag-allow, hindi siya sumuko, hindi niya hinayaan na walang mangyari sa kanya. Kaya yung grace na natanggap niya, pinagamit niya ang buhay niya. Eh ikaw ba, ang dami nang natanggap sa Lord. Pinagaling ka mula sa lagnat, pinagaling ka mula sa COVID, pinaid yung utang mo. Ang daming ginawa ng mga milagro ng Lord sa buhay mo. Nakalabas ka sa hospital, natapos sa mga problema mo. Diba? Ang daming ginawa ng Lord. Eh ang tanong, may resulta ba? Nung tinapos ng Lord,
ka ba? Ano ba ang resulta? Nagpagamit ka ba o sinabi mo ba, Lord, hindi na ako ulit. Talagang mananampalataya na ako sa iyo, Lord. Di ba, sa mga leaders dito nakaka-encounter lang, naku po, mas naiintindihan mo nila. Ngayon, dahil naka-encounter sila, mas naiintindihan nila na dapat may resulta ang buhay. Na ang buhay po, hindi lang tayo. Ikaw, kung pupunta dito sa simbahan na invite, na ilang ulit mo na punta dito, hindi lang naman ikaw yung pinapanalangin mo. Di ba? Yung prayer mo, hindi lang naman ikaw kasama yung pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo na hindi ka sa ulo. Yung mga anak mo, hindi na umuwi sa bahay mo. Sinasama mo sila, bakit you know na itong buhay na ito may purpose, hindi lang para sa iyo. Diba? Kasi kung para sa iyo lang, diba? Selfish yun. Pero paalala sa atin, hindi, dapat may resulta. At alam ni Paul na hindi galing lahat sa kanya, kaya sabi niya, dapat hindi. Not without result. Ang pag-ibig na na-experience ko, ang mga blessing na natatanggap ko, ang mga pagkakataon na binibigay ng Lord sa akin, ang mga chances na binibigay ng Lord sa akin, dapat may resulta. Hindi ako papayag na not without result. Say it with me, not without result. Not without result. Pagkatapos ko ng buhay ni Pablo, kagabi po ay nag-pray ako, sabi ko, Lord, kaninong buhay ba ang pag-uusapan namin? No? Kaninong buhay ba ang pag-uusapan namin? Sabi ng Lord, daming buhay ba din pag-uusapan? Ba? Tayo nga, umaga ba lang, daming buhay na pinag-uusapan? Sa mga kapitbahay? Pero eto pong buhay na pag-uusapan natin ngayon, ang buhay po ni Jacob. Alam niyo, si Jacob ang isa talaga sa mga Bible character na hindi tumigil hanggat walang resulta. Kung hindi niyo kilala si Jacob po ay isa sa mga Bible character na nagsimula sa pinakamali. Yung naging decision niya. Kasi may ama siya, syempre, may father siya. Dalawa silang anak. May kuya siya na ang pangalan Esau. At siya si Jacob, yung pangalawang anak o bunsong anak. Nakasaad ho sa Biblia na may blessing, special blessing ang mga firstborn, ang mga panganay. So dahil pangalawang anak siya, wala siyang magawa. Kasi sabi nila, ako si Kuya Esau lang palang mabibless ng todo-todo nito kasi firstborn. So ito namang si Esau, alam niya na firstborn siya. Special ang blessing niya. So si Jacob naman dito, naku, hindi pwede ito. Kailangan may gawin ako para maging firstborn ako. Ngayon, naging matanda na yung papa nila. Kailangan na silang i-bless. Kailangan nang ibigay ang blessing at declaration sa kanila. Ang ginawa ngayon ni Jacob, nagpanggap na siya ang kuya niya. Habang nangangaso ang kanyang kuya, nagpanggap siya, naglagay siya ng mga sa katawan niya na mapagkakamalan siya na kuya niya. Ibig kong sabihin, niloko niya ang pamilya niya para makuha niya ang blessing ng firstborn. Kaya naloko niya ang papa niya na sa sobrang tanda, hindi na po nakakakita. Kaya sabi ng papa niya, ikaw na ba si Esau? Sabi naman ni Jacob, opo, tay, ako na. Sabi niya, teka, parang iba yung ano mo. Tay, ako ito. Ikaw ba talaga yan? Kasi hindi na nakakita yung tatay niya. So sabi naman ng tatay niya, sige, kung ikaw si Esau, pwede bang hawakan? Kasi medyo balbon si Esau. Ngayon, okay, sige. Pinahawak niya. At diniklarahan siya, ni-release ang blessing sa kanya. Na i-release niya ang blessing sa kanya, pero nangloko siya. Diba? Yun yung si Jacob, yan ang buhay niya. Niloko niya ang pamilya niya. At alam niyo ba, hindi natapos ang story doon. Kasi na-bless ng todo si Jacob at si Esau, syempre ikaw yung dapat dun sa blessing. Pero kinuha sa'yo, ano bang mafe-feel mo? Parang ikaw yung nanalo, pero ibinigay sa iba. Diba? Ikaw yung nagwagi, pero ibinigay sa iba. Ang na-feel ni Esau, bakit? Para lang ba dun sa in-exchange na lugaw? Na pinagpalit sila? Pero alam niyo anong nangyari? Habang nagkapamilya na si Jacob at si Esau, dumating po sa punto na marami ng anak at ari-arian si Jacob. At nag-meet po sila ng kuya niya na si Esau. Meron pa dito na nagsisimba ngayon, and you would tell me na, Pastora, parang ako, si Jacob. Niloko ko po yung kapatid ko. At ang tagal na po namin hindi nag-uusap,
hindi nagpapansinan. Sa mga pa sa Bisaya, nagbungol na tuig na. Nagbungol na. Yung hindi na nagpapansinan. Pamilya, reunion nga, hindi ka na pumupunta kasi alam mo, hindi kayo okay. Di ba? May mga ganun na pagkakataon. Si Jacob at Esau, ganun po. Hindi na nagpapansinan kasi nga, may conflict. Niloko ni Jacob, nagkasala si Jacob. Ngayon si Jacob dadaan. Tapos darating din si Esau. So anong ini-expect nyo? Koko, nag-i-imagine ito, magsumbagay, hindi sila ba? Huh? Magsusuntukan to. Kasi galit si Esau. Kinuha mo yung akin, Jacob. Niloko mo ako. Akin yun, blessing ko yun, bakit mo ilangkin? So galit na galit ang Esau. Sa sobrang takot ni Jacob, alam niyo anong ginawa niya? Sabi ni Jacob, naku, sige ganito, maghanda kayo ng treasure, itong kabayo na ito, punuin ng ganito, para ibigay natin kay Esau. Gusto niyang bigyan ng regalo si Esau. Kaya ang regalo, makapauli. Diba? Yung mga may galit dyan, bigyan niyo ng regalo. Diba? Sasabihin niyo, sige, okay niyo. So, okay talaga pag may regalo. Iba, gifts open doors. Kaya sabi ni Jacob, ihanda na ang mga pinakadabis na baka, kanding at iba pa. Ibibigay natin yan kay Esau. So inihanda naman ang bongga para ibigay kay Esau. At sa sobrang kaba ni Jacob, dahil alam niyang magkikita sila ni Esau kinaumagahan, pinauna niya na lahat ng asawa niya at mga anak niya. Sabi niya, mauna na kayo doon at ako'y dito muna sa tent natin. Habang nauna na ho ang lahat, siya ay nagdarasal. At na-meet niya ho ang angel ng Lord. Sabi pa dito, it's the angel of God. Other translation says, he met God. Pinuntahan siya ng Diyos. Bakit? Sobrang kaba, sobrang problemado na sabi niya, papatayin ako ng kuya ko. Ang sama nung ginawa ko. Ilang taon na ho yung nakalipas. Kasi minsan ganito, parang Jacob po tayo. Ilang taon na yung lumipas na nagawa natin yung maling desisyon natin. Pero hanggang 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, dala-dala mo pa rin. Pag alam mong ikaw may kasalanan. Yung may niloko ka, alam mong dadalhin mo yan hanggang sa hukay mo. Yung may mga ginawa kang mali, alam mo. Kaya, kabado si Jacob. Sabi ni Jacob, mo ako papatayin ng kuya ang lahat. Kaya ibibigay ko na lang lahat sa kanya. Yung mga meron ako, ibibless ko siya, i-honor ko siya. Yun yung paraan niya. Pero alam mo yun ang nangyari sa kanya? Sa sobrang problemado niya, habang nag-iisa lang siya, na-meet niya po ang Lord. Na-meet niya ang angel ng Lord. At ano ang ginawa dito? Nakipagbuno siya sa Diyos. Ano ba ang nakipagbuno? Naku, mga Tagalog kayo, hindi mo wala. Nakipaglaban, nakipagtagisan ng lakas. Sa amo, dili ni nakipagbuno, nakipagbuno. Bugno, Miss Bisaya. Wow, di ba? Bugno, no? Bugno! Sa inyo, nakipagbuno. Sabi dito, Genesis 32:26. At sabi ng tao, or yung anghel na nagpakita sa kanya, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Andun si Jacob at andun ang anghel. Hindi niya binitawan. Hinawakan ni Jacob ang anghel. Yung sabi niya, takot na ako. Grabe na nalangin na siya ng bongga. At ang sabi nito, pero sumagot si Jacob. Sabi ng Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babastasan. Sabi ni Jacob, takot na takot ako, Lord. Kabadong-kabado ako, Lord. Hindi ko to kaya, mamamatay ako at ang pamilya ko. Hindi ko na po ito kakayanin, pero hindi ako bibitaw dito hanggat hindi mo ako babastasan. Ganyan ho ba ang pananampalataya natin? O ang iilan sa atin, pag dumating sa punto na takot na, parang wala na, ibibitaw na agad. Dapat Jacob kind of faith. Yung point number 1 ko dito, dapat sigurado. Pakisabi po, sigurado. Oo, tapikin ang katabi, sigurado. Dapat sigurado. Anong ginawa po ni Jacob? Sigurado siya na takot siya, hindi niya kaya, hindi niya kakayanin,
tayo? Ganito ang pananampalataya natin na, Lord, hindi ko titigilan sa pagpe-pray ko hanggat hindi ito darating. Lord, hindi ako titigil, Lord, hanggat hindi ito gagaling. Ganyan ba tayo? Or binibitawan natin agad? Kasi sabi ng anghel kay Jacob, bitawan mo na ako, umaga na, kailangan ko na umuwi. Kailangan ko na umuwi, bitawan mo na ako. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Siguradong sigurado siya. Sigurado siya sa gusto niya. Sigurado siya, decided siya. And he is willing to take the action dahil sigurado siya. Sigurado siya na pag ito pinaspasan ako, iba ang mangyayari sa buhay ko. Minsan tayo, binibitawan niya natin. Sana makipagbunurin tayo. Kipagbugno ko. No? Makipagpuno ka naman yung sigurado ka. Hindi mo bibitawan hanggat hindi mo natatanggap. Yun yung not without result. Huwag kang titigil hanggat hindi nababago. Huwag kang titigil hanggat walang nangyayari. Makipagpuno ka. Pakisabi sa katabi, uy, puno. Makipagpuno ka. Bisayain ang puno. Huwag mong bibitawan. Huwag na huwag. Eh, minsan, ang hirap mo ng buhay, pastora, bitawan ko na lang. Huwag na lang mag-expect. Naku po. Pag takot na, pag feeling mo wala ka ng kaya, pag hindi na talaga kinakaya, makipagbuno ka. Hawa ka pa. Huwag na huwag kang bibitiw. Bibitiw. Bibitaw. Bibitawan. Bahala na kayo. Basta bibitiw. Huwag na huwag kang bibitiw. Bibitaw. Ang gulo nyo. Basta sigurado kayo, ha? Sigurado. Faith like Jacob. Na hindi papayag na maiwan lang na walang nangyayari. Not without result, no! Lord, hindi ako aalis dito. Sana ganun din ho tayo ngayong umagang ito. Lord, hindi ako aalis dito sa McDo, Lord, nang hindi nakakatanggap ng portion ko. Amen. Lord, hindi ako aalis sa McDo to hanggat hindi ako nakakain ng one-piece chicken. Lord, hindi, yung mga ganung bagay na hindi ka aalis hanggat wala kang nakukuha. Not without result. Amen. Kailangan meron. Kaya wag na wag kang bibitaw. Sigurado dapat. At alam niyo pag sigurado, ay may karugtong pong versikulo. Genesis 32:27, sabi dito. Nagtanong ang tao sa kanya. I-imagine niyo ha, andito si Jacob, nakahawak sa anghel. Ang anghel gusto na lumipad. Bitawan mo na ako, Jacob. Kailangan ko na umuwi. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi ako binabasbasan. At ang tanong sa kanya ng anghel, anong pangalan mo? Alam niya, Jacob, pinuntahan niya. Pero ang tanong namin sa kanya, ano bang pangalan mo? Sumagot naman sa kanya si Jacob. Ang sabi ni Jacob, Jacob. Baka may tinatanong ngayon dito ang Lord, ano ba ang pangalan mo? Ay, ang pangalan ko po ay Marlene. Ano ba ang pangalan mo? Ang pangalan ko po ay Mirari. Ang pangalan ko po ay Marcus. Ano bang pangalan mo? May sasagot. Di ba? May sasagot, may isasagot. Pag sigurado ka, may sagot. Yan yung puntong pangalawa ko. May sagot. Ano ang ibig sabihin? Dahil sigurado ka na hindi ka bibitaw hanggat wala yung pinapanampalatayaan mo at pinapanalangin mo, aba, may sagot po ang Lord sa mga taong sigurado. Amen. Alam niyo ba minsan bakit hindi po na-answer yung mga prayers? Kasi hindi ka sigurado. Kaya walang sagot. E pag nag-i-exam yung mga bata, mga estudyante dito, diba pag hindi kayo sigurado, the next thing you know, mali ang sagot. Bakit? Hindi ka sigurado. Nagbintot-bintot ka ba? Nago ng bintot sa inyo. Ano yan sa inyo? Hula. Oh, hula. Oh, dami nyo na natutunang Bisaya sa akin. May sagot. Pag sigurado ka, may sagot. Tinanong siya, ano bang pangalan mo? Ang sabi ni Jacob, Jacob! Kasi sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. Hanggat hindi mo binabago yung nararamdaman ko. Hanggat hindi mo binabago yung sitwasyon ko, hindi ako bibitaw. Sabi ng anghel, ano ang pangalan mo? Ni Jacob. Yan, ano
anong sagot mo? Anong sagot mo yan? Sabi niya, Jacob po ang pangalan ko. Jacob po. At pag may sinagot, may susunod. Pakasabi, sunod. Ano hong sunod? Pag sigurado ka, tapos sinagot, aba may sunod ho. Alam niyo anong sunod? Anong nangyari dito? Genesis 32:28. Sinabi ng tao, ay, eto, sinabi ng Diyos sa kanya, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo. Sinasabi ng Lord ngayon sa inyo, simula ngayon, hindi na Natalie ang pangalan mo. So, sino ako? Siguro, no? Sabi ng Diyos dito, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel na, dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Tagatagum po ako. Tagumpay. Tagumpay! Pag sigurado ka sa pinagpipray mo, pag nasagot, tatanungin ka ng Lord at sumagot ka, may susunod po. Ano ang susunod? Tagumpay. Sino si Tagum? Tagumpay! Bigyan ko kayo ng meaning. Bakit pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob? Ang ibig sabihin po ng pangalan Jacob ay manluloko. Oo, kahit i-search nyo pa yan. Pag ibig sabihin po, deceiver, manloloko. Pero alam niyo po anong pinalit ng Diyos? Ang pangalang Israel. At yan ang yung lugar na yun ang tinatawag ni Israel. Ano ba ang ibig sabihin ng Israel? Ibig sabihin, pinili ng Diyos at nakipagbuno sa Diyos at naging matagumpay. Alam niyo ba ang punto ko dito? Nagsimula sa mali si Jacob. Nakagawa ho siya ng kasalanan, nang loko ho siya. Dinisig niya, nangilad siya. Hindi ho siya naging honest. Ang dami niyang maling ginawa. Pero ano ang ginawa ng Lord? Not without result. Sa pamamagitan po ng grace ng Lord, binago si Jacob. Bakit? Sigurado siya eh. Ikaw hindi ka sigurado sa buhay mo. Wala talagang kasiguraduhan, pero may sigurado tayo dyan sa Diyos. Amen? Sigurado tayo dyan sa Diyos. Sigurado may sagot at may susunod. At ano ang sunod? Oy, tagumpay. Nagsimula mo sa mali, pero binigyan ng sukli ng Diyos ang buhay ni Jacob. Binago po. Binago ang buhay niya, mas nagkaroon ng kulay. Oo, mali. Minsan hindi lang si Jacob, minsan ikaw rin at ako. Mali yung mga desisyon natin sa buhay. Ano ba? Nakapangloko rin tayo. Minsan, mali na yung mga priorities natin. Pero hinahayaan na tayo ng Diyos, hindi po. Naririnig mo itong preaching na ito para sinasabihan ka ng Lord na, oo, naging mali yun, oo, mali yung desisyon mo, pero hindi ka na Jacob, hindi ka na yung manluloko, hindi ka na yung deceiver, hindi na ikaw yung liar. Ano ka na? Israel ka na, matagumpay, pinili ng Diyos. Kaya kung andito ka ngayon nagsisimba, ito yung paalala sa'yo. Nagsimula ka man ng mali, nagsimula ka naman ng failure yan, pero ang saad ng Lord sa'yo, hindi ka papayag na walang resulta, talagang babaguhin yung buhay. Sa buhay po natin ngayon, sa pang-araw-araw, mula ho sa pamilya, sa trabaho, sa finances, sa negosyo, sa mga relasyon natin, sa mga bayarin natin, sa lahat po ng meron tayo. Huwag pong bibitaw. Huwag pong bibitaw. Bakit? Humawak ng humawak doon. Siguraduhin mo yun. Dahil pag siguraduhin mo yun, may sagot. At pag may sagot, may sunod, tagumpay. Pattern ho yun ng Lord. Kaya ngayon, kung hindi ka sigurado kung matatapos pa ba yung lahat ng pinagdadaanan mo, aba, kung hindi ka sigurado, wala akong patutunguhan. Pero hanggat sigurado ka na nanampalataya ka kay Lord at hinahawakan ka ng Lord, hindi ka bibitaw, ay sigurado mo may tagumpay na nag-aantay sa'yo. Kaya anong kailangan pong gawin? I-remind mo ang sarili mo.
Kaya ang title ng preaching ko po ay Magbabago Yan. Ngayon pa lang ako magsisimula. Ha? Ayun pa. Last na yung title. Magbabago Yan. Katulad po ni Jacob. Si Jacob po makasalanan. Takot na takot dahil may nagawang kasalanan. Papatayin na kasi ang laki ng kasalanan ginawa. Pero nagbago. Bakit? Hindi pumayag na walang resulta. Kumapit ng kumapit. Alam niyo ba ano ang ginawang twist doon? Dahil ayaw niyang bitawan yung anghel. Alam niyo anong ginawa ng anghel? Gipiangan siya. Saan sa inyo? Pinilayan. Twinis yung bone niya sa hips. At yung binasa ko po yung Bible, ay nako, basahin niyo. Pagkatapos ho niya, blinis siya ng anghel, naglakad ho si Jacob, aba, piang na. Oh, pilay na. Pero, kahit pilay na, ay okay lang, blinis na siya eh. Minsan ayaw natin, no? Ayaw natin yung, magkatawanan man ang pilay, gusto na. Lain, huwag na magbaktas ka. Okay yan! Basta alam mong blessed ka. Minsan gusto natin perfect ang buhay. Hindi mo perfect ang buhay. Hindi magiging perfect ang buhay. Kagaya ni Jacob, natanggap ang blessing, pero napiyang. Minsan ganun din sa buhay. Natatanggap mo na ang blessing, pero hindi talaga perfect ang lahat. Nabibless ka ngayon sa word, pero hindi po pag-uwi mo ng bahay, hindi mo perfect ang life. Wala pa rin bigas dun. Diba? Wala pa rin ulam. Marami pa rin problema. Pero alam mo, blines ka. So assured ka na sigurado. Amen. Magbabago yan. Magbabago yan yung sitwasyon mo. Ang pamilya mo, ang finances mo, ang health mo, magbabago yan. Ano ang sikreto? Dapat sigurado, may sagot para makaabot sa susunod. Ang tanong, sigurado ba kayo? Dapat yung sigurado. Meron ako ipakikilalang pangalan ng Diyos sa inyo. Tinatawag mo siyang Jehovah Sabaoth. Sino ba yan? Si Lord mo yan. Other Hebrew name na yan. Jehovah. Sinerch ko na yan. Paano ba basahin? Kasi parang Chaba. Parang Chaba? Chaba ka, Lord? Malakas ka bang kumain, Lord? Bakit ka Chaba? Pero hindi. Jehovah Sabaoth. Ang ibig kong sabihin, the Lord our warrior. Alam niyo ba bakit tayo palaging nare-remind ng mga preaching na huwag sumuko at lumaban? Kasi nilalaban ka rin ng Lord. Nilalaban ka rin ng Lord. Kaya minsan sinasabi mo, Pastora, pagod na ako makipaglaban, di naman ako katipunera. Bakit ako nakipaglaban? No? Pero lumaban. Kaya magbabago yan. Maging sigurado ka. Bakit? He is the Lord, our warrior. Nilalaban ka rin ng Lord. Minsan nga, si Lord na lang yung nalaban. Ikaw, na. If you would observe, no. Sometimes, hindi ka na lumalaban. Nabubuhay ka na lang. Humihinga ka na lang, pero hindi mo na nilalaban. Pero sinusurvive ka pa rin ng Lord. Bakit? He is the Lord, our warrior, Jehovah Sabaoth. Amen. Tama naman yan. Ang Lord ay makikipaglaban din. He got your back. And if you would say, Pastora, para ko kasi akong Jacob. Ang dami ko kong naloko, ang dami ko kong nagawang pagkakamali, ang dami ko kong nagawang maling desisyon. Pero don't stop. Instead of stopping, don't stop. Anong gagawin mo? Start. Kung ngayon nandito kayo at sinasabi nyo, hindi ko na alam anong susunod dito, Pastor. Sundan nyo lang mo yung 3 S. Maging sigurado. Hawak pa kay Lord. Hawak pa kay Lord. May sagot ang Lord para sa iyo. At may isusunod ang Lord para sa iyo. Ano yung susunod niya para sa iyo? Yung tagumpay. Pero sasabihin mo, Pastor, pagod na ako. Pagod na ako.
Kasi sa sobrang init, pagod ka na. Alam niyo ang pagod sa Bisaya? Nasunog. Pagod na. Pagod na yun. Sa inyo, nasunog sa inyo. Sa inyo, yung ibig kong sabihin na pagod, yung kapoy na. Diba? Oh, let's be honest. Kapoy na ba? Diba? Kapoy na ba? No? 43 years old na ka, grabe, kapoy na kagigawa. Nakay-arawan, adlo-adlo. Araw-araw binabayaran, kapoy na. Pagod na ako. Ang daming expectation sa'yo, araw-araw gano'n ang sitwasyon, nag-aaway, nagkakagulo, walang inuulam, ang daming problema. Pagod na ako. Gusto ko lang tumigil. Parang gano'n. Alam mo ba, dumating ako sa punto ng life ko na, bata pa ako, 26 years old. Oo. Kala niyo 16 na? 26 oh. Pero dumating ako sa punto ng life na, ay Lord, kakapagod naman. Magmamaynila, nagsisibo. Ba yan, Lord? Sabi, napagod ako sa na-expose. Naubos po. Naubos talaga. Ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan i-attend. Talagang ubos. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Pag uwi ko pa ako sa bahay ko, pagalitan ako, late na ako nakauwi, nag-ministry naman ako. Ang papa ko po ngayon, mas naging okay na. Kung alam niyo ang testimony ko, pastor po ang papa ko ng November. Hindi po pastor ang papa ko. Ang papa ko isa sa mga pangulo ko noong unang panahon. Persecutor ko, palaging sinasabi, Aba, bakit ka lumipat ng simbahan? Bakit ka nag-preach na ngayon? Bakit ka nagbabasa na ng Bible? Mabuang ka. Bakit ang tagal mo na umuwi? Bakit sa simbahan ka na tumitira? Bakit serve ka ng serve? Kaya-encounter ko lamang po, galit ang papa ko sa akin. Kasi nagkwento ako sa kanya, pa, ganito ang nangyari. Habang kumakain kami, sa sobrang galit niya, kinuha niya ang baso, binasag niya sa harap ko. Sabi ko, bakit? Sabi ko, Lord, hindi naman ako nag-party, nag-inom, naglalaki, nag-smoke, wala naman akong ginawang masama. Nag-encounter lang ako sa'yo, ayaw ba nila yun? I really cried so hard na sabi ko, hindi ko maintindihan, Lord, nagbago yung buhay ko. Pero bakit hindi nakikita ng papa, hindi nakikita ng pamilya? Sinasabihan pa ako na bakit ganyan-ganyan ka? Ang ginawa ko, basta nampalataya, mas kumapit ako sa Lord. Sabi ko, Lord, hindi ako bibitaw hanggat hindi mo binabago ang pamilya ko. Kasi ito yung mantra ko. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Huwag pong titigil kung pagod na. Kasi ang tanong, tapos na ba? Kasi ako pagod na ako. Sabi ko, ano ba yan? Pinagdarasal ko pa sila. Pinapipray ko pa na, Lord, iproteksyonan mo yung papa ko, yung ate ko, silang lahat. Pero number 1 pa sila nagsasabi, ano ba yan, pastor, pastora? Hallelujah, praise the Lord ka na. Napagod po ako na hindi nakikita yung pagbabago na ginawa ng Lord sa buhay ko. Pero ang reminder ng Lord sa akin, huwag kang titigil, anak, hanggang hindi pa tapos. Let me show you the picture. Jesus on the cross. Alam niyo anong nangyari kay Lord? Pagod na ako ang Jesus doon. Yung malaking cross, binubuhat niya, papunta doon. Sa kung saan siya ipapako. Pagod na po. Pero bang sabi ba ng Lord, tigil na natin to. Pagod na ako. Hindi ho, anong sabi ng Lord? Kaya pa, sige pa, hanggat matapos ito. At anong ginawa ng Lord? When it's done, it's done. Sa buhay, parang ikaw lang din. Pagpagod po, hindi ko yan sinyales na titigil na. Pagpagod ho, magpahinga. Pagpagod ho, mag-restart ulit, balik ulit, sigurado ulit, sagot ulit para may sunod ulit. Don't stop when you're
serbisyo para sa ating lahat. Pero ang titigas pa rin ang ulo natin. Siguro kung ako ang Diyos, sasabihin ko, ayoko na. Ang hirap ng mahalin. Ngayon, iiyak kayo, sasabihin nyo, sorry Lord, sa kasalanan ko. Lord, i-provide na tong ganito. Binibigay ng Lord. Pero at the end of the day, uulit na naman tayo. Kung pagod, mas pagod ho ang Lord. Pero tumigil ba ang Lord? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng Lord, hindi pwedeng walang resulta. Kaya huwag titigil kung wala pang resulta. Hanggat hindi pa tapos, wala pang resulta, huwag titigil. Sa mga estudyante, ilang ulit ng enroll, bagsak pa rin, ilang ulit na. Sige, try ng try. Bakit hanggang may resulta? Not without result. Babago yan. Sa asawa mo, alam niyo sa tagong, ang daming testimony ng mga mag-asawa. Kung naririnig nyo lang, ay, mag-asawa na pinipigilan minsan, pag-uwi sa bahay, nagsiserve sa church worship team, pag-uwi sa bahay, nilalak na ang bahay, sa labas na ng bahay natutulog. Binubugbog pa. Bakit nagsiserve sa church? Pero anong ginawa ng Lord? Binago yung puso. Bakit hindi tumigil ang asawa sa kakapit? Pero meron ho dito yung mga partner nyo, yung mga asawa nyo, sobrang tigas ho ng ulo. Hindi nyo na alam anong gagawin. Pray mo na pray. Kung hindi nyo man asawa yung mga anak nyo, ang titigas ng ulo, ayaw magtapos ng pag-aaral. Kahit ginagawa mo na angat, i-pray nyo lang i-pray. Not without result. Pray until something happen. Push. Pray na pray hanggang may mangyari. Hanggang wala ka bang nakikita habang hindi ka pa tapos. So don't stop when you're tired. Stop when you're done. Pagtapos na. Pastora, pwede bang unahan? Tapusin ko na lang. Huwag po. Start all over again. May picture mo ipapakita. Pakita nga na lang. Ano yung nakita ko ito sa internet? Sabi ko, aba, 2 klase ho ng corona. Kakatapos lang po ng Lenten season, di ba? Ang unang corona ho na nandito ay ang ikinurona nila kay Jesus. Puno ng tinik. Pero hanggang doon lang ba ang corona ng Lord? Hindi po. Kasi nung pinako siya sa krus, kinoronahan siya ng tinik, ibinabaho siya at nilagay sa kanyang libingan. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siya. Tinik pa ho ba ang kanyang corona? The Bible says, He sit on the right hand of God. Hari ho. Hari. Pag naiintindihan mo ito, na hari ang sinasamba mo, na hari yung pinapanampalatayaan mo, yung hari yung dinadasalan mo, yung hari yung nilalagay mo, yung trust mo sa Kanya. Pag alam mong hari yun, alam mo kung sino ka. The Bible says, we are all His children. At kung hari siya, aba princess at prinsipe ka. Kaya nga mga Disney princess pala kayo. Sinasabi ko sa inyo, magbabago yan. Siguro ang buhay niyo ngayon, puno ng unang tinik. Mahirap. Antos, kung saan mo nga ba. Suffer. Struggle. Yung sakit na sakit ka na. Sa sobrang daming pinagdadaanan. Kung hindi mo na kaya, kayong kaunting usap sa'yo, iiyak ka na. Kasi tusok ka na. Pero paalala ng Lord sa'yo ngayong umagang ito, magbabago yan. Oo, natutusok ka, pero magbabago yan. Amen. Bakit hindi naman natapos sa patay lang si Lord? Nabuhay siya. And you know, let me tell
dito? Para buhayin ng mga patay. Kasi bang patay ka na? Andito ka ngayon, pero patay ng patay. Kung i-check siguro ang mga espiritu natin, parang zombie ka na. Lalakad ka papuntang makdo. Hindi mo alam ang nangyayari mo. Pero pumunta ka, patay mo. Patay ang bulsa, patay ang puso, patay! Patay yung pananampalataya, sumasabay ka lang. Pero magbabago yan. Tinik lang ho sa ngayon. Pero magbabago yan, matatransform, magbabago yan. Pakisabi sa sarili, magbabago yan. Nasasaktan ka na ngayon, but you will never stop until it will have result. Magbubunga yan. Magbubunga yan. Would you please stand on your feet this morning? Ano bang nire-remind ng Lord sa bawat isa ngayon?